Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Madalas sabihin ni Jimmy Butler na siya ay si Robin sa Warriors at si Steph Curry naman ang kanyang Batman. Well, ngayon nga ay kailangan niya muna na maging ang Batman o ang main man tulad lamang noong nasa Miami Heat siya dahil most likely ay Game 6 pa nga ang balik ni Steph Curry kung may Game 6 pa nga ang series nila kontra sa Minnesota Timberwolves. Si Jimmy Butler ay isang player na may kakayahan na magbuhat ng team. Bagamat mas maganda nga ang mga stats ng ibang players na tulad nila Kevin Durant, Devin Booker, Joel Embiid o kung sino pa man na mga superstar, kung kailangan nga magbuhat ng isang team sa playoffs na hindi star-studded, malamang mas may tiwala pa nga mga fans kay Jimmy Butler. Ngayon nga sa kanyang pangunguna, nakasalalay ang Warriors. Ang kailangan niya lang ay at least manalo ng isa o dalawang beses upang makabalik pa si Curry sa series na ito at alam natin na hindi yan madali laban sa Timberwolves. Kaya naman makikita nga natin sa mga susunod na game kung magiging extra aggressive ba si Jimmy Butler at ilalagay niya ang team na ito sa kanyang likod habang wala ang two-time MVP. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Game 2 ng Boston Celtics at ng New York Knicks kung saan nakuha nga ng Knicks ang panalo noong Game 1 from down 20 points. Sa Game 2 ay pinapangunahan ni Jaylen Brown at Derrick White ang Celtics. 17 points na si Brown sa halftime at 14 points naman si Derrick White at nalimit lang din nila si Jalen Bronson sa 7 points. Umabot din nga sa 16 points ang lamang nila at easily blowout na nga ang game na ito kung gumagawa lang sana si Jason Tatum. Dahil sa first half ay 2 points lamang siya on 1 of 7 shooting sa field. Tila ba na-inspire siya kay Anthony Edwards kahapon? 14 points and 10 rebounds na din nga sana si Karl Anthony Towns. Subalit sa bench points nga nagkaiba. 17 points para sa Celtics at 4 points lamang para sa Knicks at 50-41 ang score sa halftime. So basically yan na nga ang difference ng game. Sa second half ay lumobo sa 20 points na lamang ng Celtics subalit 8 minutes sa fourth quarter silang hindi nakagawa ng kahit isang field goal at nagbintis nga sila ng 14 straight shots. Kaya naman nabawi ng Knicks ang lamang sa last minute matapos ang 21-2 run sa panguna ni Bronson at ni Bridges. At sa uli, isa na namang solid defensive play ang pinakita ni Mikal Bridges dahilan kung bakit nag-choke na naman ang Celtics sa game na ito at nakuha ng Knicks ang panalo sa score ng 91-90 dahilan upang umabante ng 2-0 lead sa series na ito. 23 points si Josh Hart, 21 points, 17 rebounds si Karl Anthony Towns, 17.7 assists si Jalen Bronson at 14 points all in fourth quarter si Mikal Bridges. Sa game 2 naman ng OKC at ang Denver Nuggets ay galit na galit nga ang OKC sa umpisa ng game na ito at talagang gusto nilang makabawi. Magkakasunod na 3 points ang kanilang ginawa at napaka-impresibo din ng kanilang depensa. Lumobo ang kanilang lamang sa 35 points at gumawa sila ng playoff record na 87 points sa first half. Yan nga ang most points in a half sa NBA playoff history. At natuto na nga sila sa kanilang pagkakamali sa last game. Hindi na nga sila nag-relax at hindi nila ginaya ang Boston Celtics. Nakuha nila ang dominant win sa game 2 upang may tabla ang series na ito at 1 apiece.